Nagising ako nung dumaan ng lubak yung kotse at kita kong nagliliwanag na pala. Tinignan ko si Cello. Seryoso itong nagmamaneho. Nakita ko naman si Jepoy sa likod ko na natutulog din ito. Babe, hey, how are you feeling? Tanong sa akin ni Cello. I'm fine, si Jepoy. Tanong ko sa kanya. Nilagyan ng bandage ni Rosana ang sugat niya habang nasa biyahe tayo. Napansin ko naman na nakayakap pa rin si Rosana kay Karen at nalungkot akong nakatingin sa kanya. We are almost home. Saad ni Cello sa akin nang tumawid na kami ng tulay. At ilang minuto lang ang lumipas. Hininto niya ang kotse sa harap ng gate at bumusina siya. Agad namang bumukas ang gate nang makita ni Papa ang kotse sa labas. At nagmamadali silang lumapit sa amin para kamustahin kami. Daddy! Sigaw ni Francine nang lumabas ako ng kotse. Mami! Nang lumabas din si Cello, naniyakap ako ni Francine. Anak! Naluluhang lumapit sa akin sina Mama at Papa at niyakap nila ako. Kuya Ken! Sigaw ni Dominic na yumakap din ito sa akin. Aray! Huwag mahigpit. Saad ko sa kanya na tinignan nito ang mukha ko. Bea, kunin mo yung medical bag ko. Dali! Utos nito sa asawa niya na nagmamadali naman tong pumunta sa van nila. Si Rosana, si Karen. Tanong ni Alejandra sa amin na napatigil na lang to nang makita niya si Rosana sa loob ng kotse at yakap-yakap si Karen. Diyos ko! Napaluhato nung makita niya si Karen. Ang dahan-dahan lang pare. Saad ko kay Jepoy na yumakap naman agad sa kanya si Ednaline nang makita niya ito. Pa! Aray, anak! Sagot naman ni Jepoy. Pa! Umiiyak na si Ednaline. Ay, salamat at tigtas ka. Saad ni Jepoy sa kanya. Naniyakap niya na rin ito. Nasa loob pa rin si Rosana habang nakayakap siya kay Karen na tila ayaw na niya tong bitawan. Karen! Narinig naming sumigaw si Alejandra nung pumasok ko sa loob ng kotse. Lahat kami napayuko ang ulo at nalungkot sa kanila. Ken, lumapit sa akin si Dino at inabot nito ang kamay niya sa akin na napatingin ako sa kamay niya. Salamat. Saad nito na inabot ko ang kamay niya at nagkamayan kami. Hindi Mang Dino, ako po ang dapat magpasalamat sa inyo. Saad ko sa kanya at tumingin ako kay Jepoy at kay Ednaline. Rosana! Tinatawag ni Sonny ang boss niya pero hindi to sumagot. Parang tulala lang ito at wala sa sarili. Mahigpit tong nakayakap sa kapatid niya. Hinayaan lang muna namin si Rosana at si Alejandra sa loob ng kotse habang ginagamot naman kami ni Dominic, lalo na si Jepoy na may malaking sugat to sa hita. Kailangan nating dalhin sa ospital si Jepoy, kuya. Rekomenda ni Dominic dahil sa tagal nang na-expose ang sugat ni Jepoy. Natatakot siya na baka pasukin to ng bakterya or napasok na ito at baka ma-infect. Sige, dalhin natin siya. Sagot ko sa kanya na tumakbo naman sa loob si Papa para kunin yung susi ng jeep niya. Kami na ang maghahatid sa kanya. Saad ni Dominic. Bea, dito ka lang, gamutin mo si kuya. Saad niya sa kanyang asawa. Sige lang, ako nang bahala sa kanya. Dito ka na lang, Edna. Saad naman ni Jepoy sa kanya. Pa, anak, okay lang ako. Ligtas na ako. Mas kakailanganin ka nila. Nya. Saad ni Jepoy na tumingin to kay Rosana na nasa loob pa rin ng kotse. Yumakap sa kanya si Ednalina
at tinulungan namin siyang isakay sa jeep ni Papa. At pagkatapos, umalis na sila papuntang ospital. Edna, tawag ko sa kanya na yumakap naman nito sa akin. Iniwan ni Rosana si Karen kay Alejandra na ngayon ay humahagulgol na ng iyak at lumabas to ng kotse. Lumapit si Rosana sa amin ni Chelo. Nakayuko ang kanyang ulo. Nagpapahid siya ng luha. At nung nasa harapan niya na kami, tumingin ito sa amin. Bigla siyang lumuhod at kinuha ang baril niya na nasa kanyang likuran. Binigay niya to kay Chelo. As promised, my life is yours to take. Saad bigla ni Rosana. Nakita ko naman na nagulat si Chelo. Pati kaming lahat, nagulat din sa ginawa ni Rosana. Take it. Take my life. Saad ni Rosana habang nakayuko pa rin ang ulo niya. Huminga naman ng malalim si Chelo at kinuha ang baril na inabot sa kanya ni Rosana. Mami! Sigaw ng dalawang anak namin na pinigilan ko sila. I lost everything because I was so selfish. Saad ni Rosana. My passion for revenge cost me my sisters. Naiiyak na saad nito. Na tinutok na ni Chelo ang baril na binigay niya at dinikit nito sa ulo ni Rosana. Do you really want me to kill you? Tanong ni Chelo sa kanya. Justice. Nakuha ko na yung hustisya para sa magulang ko. Ngayon, kunin mo din ang hustisya mo sa nagawa ko sa pamilya mo and end my life. Saad niya kay Chelo. Kinasa na nito ang baril. Justice, death, is that really the only thing you seek in this world? Tanong sa kanya nito, na umiyak na lamang si Rosana. To be honest, I lost the urge of killing you the moment I saw Karen's eyes looking right at him. Saad ni Chelo, na lumingon to sa akin, pati na rin si Rosana. Yumuko si Chelo at niluhod niya ang isang tuhod niya sa lupa at tinignan sa mata si Rosana. What I've seen is not anger, patuloy nito, but love. Saad ni Chelo kay Rosana na tumulo na ang mga luha nito. Paano mo nasabi yun? Tanong nito kay Chelo. Because that's the exact look I've seen whenever my husband looks at me. Napangiti ako nung tumingin uli siya sa akin. I'm not going to end your life, Rosana. Truth be told, I really want to kick your ass right now. But ending your life means putting an end to a possible future that she will have with you. Saad nito na tumingin siya kay Ednalyn. Ninang, saad naman ni Ednalyn na tumingin sa kanya si Rosana. Remember, you promised that you will take care of her. Pinaalalahanan siya ni Chelo na sabay silang tumayo. Nagpapahid na ng luha si Rosana at tumingin to kay Ednalyn. I'm sorry. Saad nito. Na in-extend ni Chelo ang kamay niya kay Rosana na napatingin nito sa kanya. Are you sure about this? Tanong ni Rosana dahil masama pa rin ang tingin ni Chelo sa kanya. I love my family. They are my life. And the only way to protect them is for me to be at peace with my enemy. So yeah, I'm sure. Sagot ni Chelo sa kanya. Na napansin naman niyang hinitian siya ni Chelo. Kaya inabot niya ang kamay nito at nagkamayan silang dalawa. Napangiti ako sa pinakita nilang dalawa. Nakahinga din ng maluwag ang iba nung nagkamayan na sina Chelo at Rosana. Boss, tawag ni Dino. Rosana na lang po, Mang Dino. Sagot nito.
Sige. Ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Dino. Iuuwi po natin si Karen. Sagot nito. Nakinuha naman ni Chelo ang susi ng charger at nilagay niya to sa kamay ni Rosana. Bakit? Take it. I believe that we no longer needed her. Saad ni Chelo sa kanya. Na lumapit naman ako at inakbayan ko si Chelo. Kayo na ang bahala sa kanya. Saad ko kay Rosana. Salamat Ken, Chelo. Saad ni Dino sa amin. Salamat din Mang Dino. Saad ko sa kanya. Na inutusan si Sonny na ikarga ang gamit nila sa kotse. Nagpaalam na sila kay Mama at kay Bea. Salamat po. Saad niya sa dalawa. Nang umiti rin sa kanya ang dalawa. At lumapit siya kay Ednalyn. Edna. Hindi makapagsalita si Rosana sa kanya. Na hinawakan ni Edna ang kamay niya. Tita, pasensya na po. Saad ni Edna sa kanya. Sige, naiintindihan ko. Sagot niya. Na lumingon sa amin si Edna. Ninong, Ninang, maraming salamat po. Pero sasama po ko sa kanya. Sa mama ko po. Saad ni Rosana sa amin. Na nagulat si Rosana sa narinig niya. Sigurado ka ba? Tanong ni Rosana sa kanya. Naniyakap siya ni Edna. Oo, tita. At lumapit naman sa amin si Edna at niyakap niya kami. Salamat po. Okay lang yun, Edna. Saad ko sa kanya, pati si Chelo. At nagpaalam na rin siya kay Ken at kay Francina bago siya sumakay sa sasakyan. Ken, tawag sa akin ni Rosana. Yeah? Thank you. Saad nito na tinulak ako ni Chelo palapit sa kanya. I won't mind. Saad ni Chelo. Lumapit ako kay Rosana at niyakap ko siya. That's enough. Saad ni Chelo. Nanatawa na lang kami. Take care. Saad ko sa kanya. Nangumiti naman siya sa akin. You. Tawag ni Chelo sa kanya. What? Tanong naman nito. The next time I see you look at my husband that way, I'm going to kick your ass. Banta ni Chelo sa kanya. Try me, bitch. Sagot naman ni Rosana sa kanya. Na nagkangitian silang dalawa at sumakay na siya sa likod. Nagkasya silang apat sa likod. Habang sina Dino at Sonny ang nasa harap. Binuksan ko ang gate at umalis na sila. Ma'am, binigay mo yung kotse sa kanila? Tanong ni Ken kay Chelo. We don't need it anymore. Sagot ni Chelo. But, Kenneth, a car is a car. We can always replace it. Saad ni Chelo. Nainakbayan ko ang panganay ko. Family is not, son. Saad ko sa kanya. Na pumasok na sa loob si Mama at si Bea. At naiwan kaming apat sa labas. So this means it's over? Tanong ni Francine sa amin. Yeah baby, it's over. Sagot ko sa kanya. Nag-family hug kaming apat at napaaray ako dahil tinamaan ni Ken ang sugat ko. Sorry Dad. It's okay. Tara pasok na tayo sa loob. Saad ko sa kanila na nauna nang naglakad ang mga anak namin habang inaakay ako ni Chelo papasok sa bahay. Nang biglang hininto ako sa may pintuan. Bakit? Tell me the truth, mister. Tell you what? Did you sleep with her? Tanong nito. Na alam kong wala na akong lusot. Kaya ang sinabi ko na lang sa kanya, oo. Nahinigpitan ng pagyakap niya sa katawan ko. But that was a long time ago. Saad ko na lang na bumitaw ito ng kaunti.
How long was that? Bago pa tayo. Siya ang una ko. Mahinang sad ko na muli akong niyakap ng mahigpit at hinalikan ako sa labi. She's the first, then I'll be the last. Biglang sad nito sa akin na napangiti ako sa sinabi niya. I love you. I love you too, babe. Sagot nito. Now, about the condo? Tanong nito. I know, yung paraiso natin. Well, since she is at fault, saad ni Cello. Babe, natatawa kong saad sa kanya dahil alam ko ang kanyang nasa isipan. She wants to make up for what she did, so let's send her the bills. Nakangiting saad nito na natawa na lang ako. Hanggang sa lumipas ang mga araw at dahang-dahan na ring naging normal ang buhay namin. Tinalaw namin si Jepoy na ngayon ay naka-confine pa rin sa ospital dahil sa mga sugat nito sa katawan. Pinaliwanag na rin niya kay Marilyn ang buong nangyari. Nung unay galit na galit ito, pero nung nalaman niya kung sino ang involved sa pangyayari, ay natahimik na lang siya. Alam niya kung sinong totoong nanay ni Ednalyn dahil sinabi ko sa kanila ito nung unang araw na dinala ko sa kanila ang bata. Sinabi ko na rin sa kanya to noon na baka may darating na gulo, pero nagkibit balikat lamang siya dahil sabi niya noon walang mangyayaring gulo. Kaya natahimik siya dahil kinain na niya ang mga sinabi niya noon. Umuwi na rin si Ednalyn sa kanila kasama si Alejandra at pinaalam niya sa amin na nilibing na nila si Karen. At habang kasama niya sila, pinakilala nila sa kanya kung sino si Karen at ang totoong pamilya niya. Napakalungkot ng buhay nila. Kwento ni Ednalyn sa amin nung bumisita kami sa kanila. Silang tatlo na lang ang natitira sa pamilya nila pero hindi na niya natuloy pa ang kwento niya dahil naiyak na ito sa lungkot. Hiningi ni Alejandra kina Jepoy at Marilyn na siya na ang tatayong yaya sa anak ng alaga niya. Dahil ito lang daw ang kanyang paraan para mapakilala ni Alejandra ang totoong Karen at hindi yung Karen na nakilala namin. Hindi naman tumutol ang mag-asawa dahil alam nilang kailangan din ito ni Ednalyn. Dahil buong buhay niya, sila ang kinikilala niyang magulang. At ngayon na lumabas na ang totoo, si Alejandra na ang bahalang pupuno nun kay Ednalyn. Bumalik na rin sa klase ang mga anak ko. At tila na-miss talaga nila ang mga kaibigan nila dahil nagyaya agad si Jigs ng sleepover sa bahay niya na wala namang nagawa si Cello dahil kinukulit siya ni Ken. Fine, have fun boy. Saad ni Cello sa kanya na natuwa naman ito. Habang busy din kaming mag-asawa dahil sa pagpapagawa sa kondo namin at nag-leave kami ng 1 buwan para lamang dito. Bumalik na rin kasi sa Pilipinas si Ate Divina at siya na muna ang tumayong presidente ng kumpanya. Habang sikat naman ang inatasan kong tumayo bilang project manager. May raise ba, sir? Tanong nito sa akin. No. Ang sinagot ni Cello sa kanya. Ken! Natutuwang tawag ni Jigs sa akin nung nasa pathway na ako papunta sa pinto. Dali, pasok ka na! Yaya niya sa akin na sinara agad nito ang pinto. Nga pala Ken, may kasama tayo. Sino? Hi Ken. Saad ni Edna na nakapajama na ito. Edna! Sigaw ko. Shh, huwag kang maingay. Saad ni Jigs. Natutulog si Mami. Ay sorry. Edna, bakit nandito ka? Tanong ko sa kanya na umawak to sa braso ni Jigs. At nakita kong nag-blush bigla si Jigs. Ay nako, alam ko na kung saan ako matutulog mamaya. Saad ko sa kanila na natawa kami ni Jigs at binigyan kami ng tagi-1 suntok sa balikat ni Edna.
Kinuwento ni Edna ang nangyari sa kanya sa mansyon nung dinukot siya at kung paano rin siya niligtas nila Daddy at ni Mang Dino. Parang action star si Ninong Ken at parang artista sa pelikula si Mang Dino nung tumakas na kami sa tunnel. Kwento nito, napangangan na lamang kami ni Jigs habang nakikinig sa kanya. Nakikita kong namimiss nila ang isa't isa. Kaya nagpaalam ako na sa sala na lang matutulog para naman may privacy silang dalawa. Nahihiya pa daw sila. Sus! Natatawa kong saad. Dala ang sleeping bag ko, nahiga ako sa sofa. Natatawa ko habang iniisip silang dalawa sa kwarto. At alam ko na may nangyayari na sa kanila ngayon. At nagpasya na rin akong matulog dahil may pasok pa kami bukas sa eskwela. Pero may isang bagay pa pala akong nakakalimutan. Tita, saad ko na lang bigla nang maramdaman ko na lang na humahalik to sa tiyan ko. I miss you, saad ni Tita Mildred sa akin. Hinayaan na lamang niya si Jigs kasama si Edna sa kwarto niya. Tayo na sa kwarto ko, Ken. Saad nito sa akin na napangiti na lang ako. Hindi ka ba natatakot na baka may mabuo sa ginagawa ni Jigs at Edna? Tanong ko sa kanya na nasa loob na kami habang nakasunggab siya sa ibaba ko. May proteksyon yun at pinaaalala ko sa kanya araw-araw na suotin niya yun kung may gagawin siya. Saad nito na parang liberated na nanay si Tita Mildred. Tita talaga, saad ko sa kanya at pumatong na ito sa akin. Miss you, Ken, ani Tita Mildred. Baka sa mukha nito ang pagkasabik habang mabilis ang pag-ulos nito kay Ken. Doon na uminit ang tagpo. Ilang beses din nilang naabot ang sukdulan. Kahit na nasa kabilang kwarto lang sila Jigs at Edna. Ken, what's wrong? Tanong ko sa anak ko nung sinundo ko to sa school nila. Kanina pa yan hikab ng hikab, Daddy, saad ni Francine sa akin. Third, natulog ka ba ng maayos kagabi? Tanong ko sa kanya nang nasa daan na kami pauwi kina Papa. Ha? Oo naman, Dad. Natulog naman ako ng maayos. Sagot nito sa akin. Napansin ko kasi na pangalawang beses mo na tong puyat ka. Hindi ka naman ganyan dati pag nagsisleep over ka kina Jigs. Saad ko sa kanya. Nag-PE kasi kami kanina, Dad, kaya napagod ako ngayon. Saad nito. Naisip ko na baka nagpupuyat tong dalawa kaya kulang sa tulog to. Next time, kapag matutulog ka kina Jigs, make sure you sleep for 8 hours, not 4 or 5. Paalala ko sa kanya. Or else, your mom will not let you sleep over anymore. Saad ko sa kanya na binuka nito ang mata at tumango ito at muli siyang pumikit. Ay, ang tanging nasabi ko na pati si Francine ay nakatulog na rin. Kaya pati ako ay naantok habang nagmamaneho. Dumaan ang ilang linggo at dumating na ang araw ng graduation nila. Masaya kaming pinalakpakan nung nasa stage na si Ken at tinanggap ang diploma niya. Pati si Ednalyn na valedictorian. Natutuwa rin akong makita sina Jepoy at Marilyn na tumayo kasama si Ednalyn nung tumanggap ito ng medalya. Kinalabit ako ni Chelo. Tinuro sa akin ang gate ng eskwelahan. Nakita ko naman na nakatayo malapit doon si Rosana. Naka-sunglasses ito. Kita namin ang tuwa sa kanyang mga mata nang makita niya si Ednalyn na tumanggap ng medalya. Nung natapos na ang programa, hinanap ko sila pero bigla na lamang itong nawala. Ninong Ken, tawag sa akin na Edna. Wow, congrats! Bati ko sa kanya, pati din si Chelo. Nakita namin ang tita mo kanina. Saad ni Chelo sa kanya.
Ha? Nandito po si Tita Rosana? Gulat na tanong nito. Kaya nagkatinginan kami ni Chelo. Hindi mo alam? Tanong ko sa kanya. Hindi po. Tinext ko po kasi siya kung dadalo ba siya sa graduation ko. Pero hindi raw siya makakapunta dahil may imimit daw siyang importanteng tao. Kwento ni Edna sa amin. Pero kung nandito siya kanina, masaya na ako doon kahit hindi kami nagkita. Natutuwang saad ni Edna na natuwa kami sa kanya. Napansin ko naman na malungkot ang panganay kong nakatingin sa malayo. Problem, son? Tanong ko sa kanya. Nakita ko naman kung sinong tinitignan nito. Gusto mo siyang makausap? Tanong ko sa kanya. Umiling lang siya. Wala nang dahilan, Dad. Bullshit. Saad bigla ni Chelo na nagulat kaming dalawa. Wilbert! Tawag niya sa daddy ni Sofia. Babe, leave them alone. Saad ko sa kanya na hindi na namin to napigilan dahil mabilis tong naglakad papunta sa kanila. Kaya sinundan namin siya. Wilbert, my son needs to talk to your daughter. Saad ni Chelo sa kanya na nagulat naman ito. Bakit ba? Pwede lubayan mo na kami? Saad naman nito. No, my son needs to talk to his girlfriend. Girlfriend? Sofia, boyfriend mo pa ba si Ken? Tanong ni Wilbert sa anak niya. Pero hindi naman to sumagot. Well, speak up. Saad ni Wilbert kay Sofia na tumingin ito sa paligid at nakita ko na napahiya ito. Guys, stop! Saad ko sa kanila. People are staring at us. Saad ko sa kanila na kumalma naman silang dalawa. Wilbert, umuwi na tayo. Saad ni Dennis sa kanya na hinila niya si Sofia palayo at umalis na sila. I'm sorry, Third. Saad ko sa kanya na bigla na lamang itong umalis at alam kong dismayado siya. Dumb passes. Mahinang saad ni Chelo. Babe! Tawag ko sa kanya na umawak to sa kamay ko. It's true! Sagot naman ito sa akin. Matapos ang commencement exercise at party, umuwi na kami sa bahay ni Papa habang ginagawa pa ang kondo namin. Umakyat sa taas si Ken pagdating namin sa bahay. Nagulat naman sina Papa at Mama na dinaanan lang sila nito. Nangyari doon? Tanong ni Papa. Si Sofia pa. Saad ko sa kanya. Ang tangi na sabi ni Papa dahil alam din kasi nila ang kwento nilang dalawa. Naikwento rin kasi sa akin ni Ken na dadalhin na ng Canada si Sofia ng kanyang mga magulang pagkatapos ng graduation nila. Kaya nakaisip ako ng paraan para magkausap silang dalawa. Sabado ng tanghali, niyaya ko si Ken na lumabas kami na kaming 4 lamang. Nina Papa at Dominic. Saan tayo pupunta? Male bonding. Sagot ko. Kakain tayo sa labas. Tapos magbi-beer house tayo. Saad ni Dominic na binatukan siya ni Papa. Loko ka talaga, Dominic. Pamangkin mo yan, niloloko mo. Saad ni Papa na natawa kami sa kanya. Hindi namin sinabi sa kanya ang pupuntahan namin. Na hindi naman to nagtanong. Dahil napansin namin na nakatingin lang to sa labas ng bintana at busy din to sa telepono niya. At kung ayaw na niyang maglaro, nasa Facebook ito. Ako na, saad ni Dominic, na siya na ang kumuha sa ticket at pinasok ko na si Pinky sa parking lot na binabantayan ko si Ken na mag-react pero wala pa rin. Nung nakaparada na kami, lumabas na kami ng sasakyan. At naglakad na kami papasok sa building. Nabisi naman to sa katitingin sa phone niya. Inakbayan ko na lamang ito dahil baka masagasaan pa siya ng sasakyan pagtawid namin o di kaya mabangga sa harang sa daan o sa pintuan.
Teka, tatawagan ko na muna si Arnel. Saad ko sa kanila. At tinawagan ko ang pinsan naming si Arnel, na head ng security rito. Sige, hintayin ka namin. At nilagay ko na sa bulsa ang phone ko. Parating na siya. Saad ko. At kita namin na bored na si Ken. Natingin niya'y nasa mall kami dahil marami ang tao sa paligid. Asan ba tayo? Be patient. Hinihintay lang natin si Tito Arnel mo. Saad ko sa kanya. At makalipas ang ilang minuto, dumating na si Arnel na nakadesente pa ito. At nagulat kaming tatlo. Dahil hindi kami sanay na makita itong nakadesente. Dahil sa tuwing dumadalaw ito sa bahay noon, naka-shorts at tsinelas lang ito na nakapatong pa sa balikat niya ang t-shirt niya. Tito Rudy, insan! Tawag nito sa amin. Hoy, hello ng mami niya. Busy ka na naman sa phone mo. Tawag pansin niya kay Ken. Na ngayon lang niya napansin na nasa harapan na pala niya ang kanyang Tito Arnel. Tito, tawag nito na nagmano naman ito. Ano insan, pwede ba? Tanong ko sa kanya. Ano ka ba? Hindi mo ata kilala kung sinong kausap mo eh. Pagmamayabang nito. CQ ka lang eh. Tiro ni Dominic sa kanya. Head ng CQ. Sagot nito na nagtawanan kami. Wala na tayong oras. Mamaya na kayo maglokohan. Saad ni Papa sa amin. Oo nga Arnel. Alright, dito tayo. Saad nito. Natinuro lang niya yung security ng terminal at pinapasok na kami. Good morning po sir. Bati niya kay Arnel nung pumasok kami. O dumiretso lang kayo. Tapos kumaliwa kayo pagdating nyo sa dulo. Turo niya sa amin. Salamat insan. Saad ko sa kanya. Okay lang yun. O sige, kakailanganin pa ako sa opisina. Saad nito at umalis na kami. Terminal? Takang tanong ni Ken sa amin. Nanginitian ko lang siya. Teka, bakit nasa airport tayo? Takang tanong niya sa amin na hindi kami sumagot at sumunod lang to sa amin nung naglakad na kami. Nung narating na namin ang tinuro ni Arnel, huminto na muna kami at tumingin sa paligid. Dad, bakit tayo nandito? Tanong niya sa akin na kinalabit ako ni Dominic. Tinuro niya yung taong hinahanap namin gamit ang nguso niya, kaya nilapitan ko si Ken. Third, as your father, the only advice I can give you when it comes to your breakup is for you to have closure. Saad ko sa kanya na naguluhan tong nakatingin sa akin. I love you, son. Kaya, saad ko na hinawakan ko siya sa balikat at inikot ko siya sa direksyon ni Sofia na nakatayo sa bintana habang nakatingin sa eroplano na sasakyan nila papuntang Canada. Dad. Saad nito na lumingon siya sa akin. Go, kiddo. Saad ni Dominic. Nanginitian namin siya. Sige na, apo. Lapitan mo na. Saad ni Papa sa kanya nang umiti ito at binigay sa akin ang phone niya. Naglakad na siya papunta kay Sofia. Nagbibinata na talaga ang apo ko. Saad ni Papa sa akin. Kuya, hindi mo lang mamamalayan. Baka may apo ka na. Biro ni Dominic sa akin na binatukan ko ito. Lumapit ako kay Sofia. Hindi niya ata ako pansin, kaya tumayo ako ilang talampakan lang sa kanya at tumingin din ako sa labas. Alam mo ba na ang pangalan ni Boeing Planes ay galing sa founder ng kumpanya na si William Boeing? Saad ko na lumingon siya sa akin. Nagulat ito. Kaya nginitian ko siya at lumapit ako sa kanya. Hi, saad ko. Napatingin naman siya sa direksyon ng kanyang mga magulang
at muling tumingin sa akin. Anong ginagawa mo dito? Nandito ako para tumingin ako kina Daddy na nakatayo lang sila sa malayo. Para magpaalam sa'yo. Saad ko na tumingin sa akin si Sofia. Alam mong mahal na mahal kita, diba? Saad ko sa kanya. Kita ko nagsisimula na itong lumuha. Oo, sagot niya. At alam mo na kahit magkalayo na tayo, iisipin at mamahalin pa rin kita. Saad ko na tumulo na ang kanyang mga luha at tumango ito. Huwag mong kalimutan yan ha, kahit nasa Canada ka na. Naluluha kong saad sa kanya na hinawakan niya ang kamay ko. Tandaan mo din na mahal kita. Saad nito na humigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ko. Kaya hinila ko siya at nagyakapan kaming dalawa. Napangiti kaming tatlo ni na Papa at Dominic nung makita namin na magkayakap sila. Ay, hindi na talaga bata si Ken. Saad ni Dominic na nag-agree kami ni Papa. Ken! Tawag ng taong nasa likuran namin. Yung deal natin, paalala ni Wilbert sa akin. Walang problema yun, Wilbert. Saad ko sa kanya na inabot ko naman sa kanya ang kamay ko at nagkamayan kami. Ay, saad nito na inakbayan ko siya. Dumaan din tayo dyan, Wilbert. Hayaan na muna natin sila. Saad ko sa kanya na humarap to sa aming tatlo at tumingin sa asawa niya. Kung ako lang sana ang magdedesisyon, dito na si Sofia. Kasi sa nakikita ko, hindi naman masama sa kanyang magkaroon ng boyfriend, lalo na kung si Ken yun. Saad nito. So ano, wag na lang kayong tumuloy. Pagpigil ko sa kanya na tumingin naman to kay Denise na nakaupo sa upuan at walang alam sa nangyayari sa likuran niya. Siya kasi ang masusunod at sa nakita niya sa kwarto. Saad nito na hindi niya na tinuloy pa kaya nginitian ko na lang siya. Magulang din ako. Kahit ako gagawin ko ang ginagawa ng asawa mo. Pero tatanungin ko din muna ang sarili ko kung ito ba ang tama sa kanila. Saad ko na huminga lang ng malalim si Wilbert at tumingin sa direksyon ng asawa niya. Uh-oh, saad ni Dominic na napatingin kami kina Ken at Sofia na ngayon ay naghahalikan na at mahigpit na magkayakap. Ponye, saad ni Wilbert na agad naming hinawakan ni Papa sa braso at balikat at pinigilan namin tong lumapit sa dalawa. Bitawan niyo ako! Saad nito. Wilbert, ibigay mo na sa kanila to. Saad ni Papa sa kanya na napatigil na lamang si Wilbert. At kita namin sa malayo na bumitaw na sila. At narinig na rin namin sa speaker na tinatawag na ang mga pasaherong sasakay sa eroplano papuntang Canada. Binitawan na namin si Wilbert at humarap to sa amin. Pasensya ka na, saad ko sa kanya. Galit itong nakatingin sa amin, pero kumalma na rin to. Papasensya na rin sa inyo, saad nito. Na lumingon to kay Sofia at kay Ken. Alam mo naman na mahal ko ang anak ko. Alam ko, kaya kami pumunta rito para bigyan ng closure ang relasyon nila. Paliwanag ko sa kanya na nagulat naman to sa sinabi ko. Closure? Oo, makakabuti sa kanila yon. Kesa naman yung magtatanong sila kung bakit hindi sila kumilos o hindi sila gumawa ng paraan para sa relasyon nila. Saad ko sa kanya. At nag-agree din ito. Natapos na siguro magpaalam sa isa't isa ang dalawa. Dahil nakita namin kinuha na ni Sofia ang bag niya sa sahig at yumakap na si Sofia kay Ken na agad naman itong bumitaw.
At naglakad na hawak na ni Ken ang kamay niya. At dumulas na lamang ito nung lumakad na siya papunta sa gate nila. Salamat, Wilbert. Saad ko sa kanya. Nainabot ko ulit ang kamay ko sa kanya. Wala yun. Saad nito. Nagkamayan kaming dalawa at tinabik siya sa balikat ni Papa. Ingat sa biyahe. Saad ni Dominic sa kanya na nagpasalamat ito at umalis na rin. Sinalubong niya si Ken at tinapik niya to sa balikat. Pumunta na to sa gate nila na lumingon pa si Sofia kay Ken bago to pumasok sa tunnel papunta sa eroplano nila. Third, tawag ko sa kanya dahil nakatayo lang tong nakatingin sa gate. Dad, salamat po. Saad nito na yumakap siya sa akin at umiyak. Ay, hindi na talaga batang pamangkin ko. Saad ni Dominic na niyakap naming tatlo si Ken. Alam ko kung anong bagay sa sitwasyong ito. Saad ko na napangiti si Ken. Ice cream! Saad niya na natawa ko at umalis na kami at naglakad na kami pabalik sa sasakyan. Lumipas ang summer at nagtipon-tipon na naman kaming angkan para sa birthday ni Mama. Magulo na naman ang bahay ni Papa dahil sa mga kamag-anak naming dumalo sa kaarawan ni Mama. Tuloy pa rin ang construction sa condo namin at balita ng engineer sa amin, ilang tiles at plaster na lang daw ay matatapos na ito. Late nang nakarating sina Jepoy dahil hinintay pa nilang makauwi sa Ednaline. Galing ito sa tita Rosana niya. Balita niya, bumawi daw yung tita niya nung di ito nakadalo sa graduation niya. At pansin din namin na bago ang mga suot niyang damit. Wow, sexy! Saad ko sa kanya na natawa lang nito. Ninong talaga, niloloko ko. Sagot nito sa akin. You really look like her, Edna. Saad naman ni Cello na nahiya ito. Wala namang nagbago eh. Saad naman ni Ken na binatukan siya ni Cello. Wrong choice of words, son. Bulong ko sa kanya. Nainakbayan ko ito at pumunta kaming mga lalaki sa likod ng bahay. Habang yung mga babae naman ang umuuko pa sa harapan. Ano, dating gawe? Saad ni Dominic nang makita naming nakahiga na sa mahabang upuan si Arnel dahil lasing na ito. Cool ako. Saad ng isang pinsan namin na nilagay ang maliit na timba sa gitna ng mesa at tigli-500 kami kung sino ang makakahula sa oras ng pagsuka ni Arnel. Ito ang highlight ng party. Saad ni Joey na pinsan din namin. Ano, dating oras ba? Tanong ni Dominic sa amin na nag-agree kami. At nilagay ang wall clock nila Papa sa tabi ng timba at hinintay namin kung kailan susuka si Arnel habang tuloy pa rin kami sa inuman namin. Naninig namin na dumating na sina Tito Sama at nagmamadali itong pumunta sa amin. Ano, nakahabol ba ako? Tanong niya. Oo tito, lagay ka na. Saad ni Dominic sa kanya na kumuha ng 500 sa wallet nito at nilagay agad sa timba at kumuha na rin siya ng beer at uminom na rin ito. Go, 2 hours! Saad nito na parang tanga kaming nakatingin kay Arnel. At bawat 30 minutos ang lilipas, isa-isa sa amin ang madidismaya. Hanggang sa malapit nang umabot ang 2 oras na si Tito Sam at si Tito Dominic na lang ang natitira. 2 hours yan, saad ni Tito Sam. Hindi, 2.5, saad ni Dominic. Biglang gumalaw si Arnel. Tumagilid ito at biglang sumuka ito na napasigaw si Dominic. No! Yes! Sigaw naman ni Tito Sam na natutuwa itong kinuha ang timba. Sa bilang namin, umabot sa 5,000 ang perang nasa loob ng timba. Well, pasensya na kayo. Alam ko ang oras na pagsuka niya. Kasi
Doktor ako eh. Pagmamayabang ni Tito Sam. Tito, pareho lang tayo. Doktor din ako eh. Saad ni Dominic. Ibang doktor ka naman eh. Uterus ang expertise mo, hindi buong katawan ng tao. Saad ni Tito Sam na nagtawanan kaming lahat. Biro lang, Dr. Dominic. Saad ni Tito sa kanya na sinuntok niya si Tito ng mahina sa braso at nag-cheers kaming lahat. Tapos na ba? Tanong ni Papa na naaamoy niyang suka ni Tito Arnel. Aw, sayang. Saad nito. Bagal mo kasi kuya. Saad ni Tito Sam sa kanya. Sa pinagluto pa ako ni Aida. Saad naman nito na inamutan siya ng pinsan ko ng bote. Yan ang napapala sa mga taong under. Di ba, Ken? Sabay tingin niya sa akin na nagtawanan sila. Sino bang number 1 under dito? Tanong ko na tinuro namin si Tito Sam. Dahil isang tawag lang ni Tita Ling sa kanya, takbo agad ito. Okay lang yun. Love na love ko yun eh. Sino ba dito ang naging doktor dahil sa pustahan? Tanong ni Tito na nakita naming namula si Dominic. Mga walang iya kayo? Saad nito. Biniro lang naman kita noon eh. Saad ko sa kanya. Si kuya kasi eh. Sagot naman nito. Sabi ko lang naman na yung grado mo hindi pwedeng pang doktor. Hindi ko naman akalain na seseryosohin mo yun. Natatawag saad ko na pati sila ay natawan na rin. Okay lang yun, Dominic. At least, doktor ka na ngayon. At kung hindi mo kinuha ang medicine, siguro hindi mo makikilala si Bea. Saad ni Papa sa kanya. At birhen ka pa hanggang ngayon. Biro ni Lemuel sa kanya na binato niya ito ng tansan at nagtawanan kami. Ano kayo? 2 babae ang dumaan sa akin bago ko nakilala si Bea, no? Si kuya. Kwento nito na napahiya ako dahil kilala akong birhen noon sa pamilya namin. Kaya sa tuwing may gathering, nagtatago ako dahil iisa lang ang itatanong nila sa akin. Nakatikim ka na ba? Kaya lihim ako noon na lumalabas ng bahay at late nang umuuwi dahil doon. Tuloy lang kami sa inuman kasama si Jepoy na kinalabit ako ni Tito Sam. At sinanyasan niya ako na pumasok sa bahay kaya sumunod ako sa kanya matapos makapagpaalam sa grupo. Ano Tito? Dumating na yung resulta. Balita nito. Ano po, confirm ba? Tanong ko sa kanya. Tignan mo. Saad nito na inabot sa akin ng sobre at binasa ko ang nakasulat sa loob. Wow. Saad ko na lang na napangiti siya sa akin. 2 beses ko pa pidara ng test na yan at sa 2 test, pareho ang resulta. Positive. Saad niya sa akin na natuwa ako at sa wakas, matutuldukan ko na ang lahat na ito. Salamat Tito. No problem. So ano? Gusto mo ako magpaliwanag sa kanya? Hindi na Tito. Ako na ang bahala dyan. Saad ko sa kanya na tinago ko sa bulsa ang sobre at bumalik na kami sa labas. Sumali uli kami sa grupo na ngayon ay nag-iingay na dahil puro may tama na ito. Hanggang sa dumaan ang ilang araw at nakausap ko na ang mga taong dapat kong kausapin tungkol sa resultang yun. Sinuportahan nila ako sa plano ko kaya nagpaalam ako kay Chelo na hindi ako papasok si Biyernes dahil lalakarin ko na ang pinaplano ko. Pumunta ako sa bahay ni na Jepoy at pinasyalan ko si Ednalyn na ngayon ay hindi na muna pumasok dahil nakaprocess na kasi ang papers niya papuntang Italy. Napag-usapan na rin ni na Jepoy, Marilyn at Rosana ang kinabukasan ni Ednalyn. Nahinayaan nila siya ang magdesisyon at pinili niya na sumama kay Rosana para makilala niya ng gusto ang pamilya niya. Kaya andito ko ngayon
para ipakilala din sa kanya ang kalahating parte ng pamilya niya. Ninong, tawag nito sa akin nung lumabas na ito ng bahay at sumakay siya sa kotse ko. Sabi ni Papa sa akin, ipapasyal niyo daw ako. Oo, sagot ko sa kanya na umalis na kami at pumunta kami ng park. Ninong, ang ganda ng araw no? Walang masyadong ulap, maaliwalas. Saad ko sa kanya na napatingin din siya sa langit. Oo nga, pero Ninong, bakit tayo nandito? Tanong niya sa akin nang initian ko siya at huminga ko ng malalim. Nakilala mo na ang mama mo, di ba? Tanong ko sa kanya na tumango ito. Gusto mo rin bang makilala ang totoong papa mo? Tanong ko sa kanya na natahimik ito. Pansin ko na nag-iisip siya. Saad nito. Agad ko siyang binara. Hindi, kung iniisip mo yung taong dumukot sa inyo, hindi siya. Saad ko sa kanya. Nakahinga to ng maluwang. Binigay ko sa kanya ang sobrang binigay sa akin ni Tito Sam. Basahin mo. Saad ko sa kanya. Na tumingin naman siya sa akin bago niya binuksan ang sobre. Binasa niya ang laman nito. Siya ang papa ko? Ayon sa resulta, oo. Sagot ko sa kanya. Kita kong binasa niya ng maayos ang resulta ng DNA test. Kung gusto mo siyang makilala ng personal, pwede tayong pumunta ngayon. Saad ko sa kanya. Na tumayo naman ito at tumingin sa malayo. Ninong, saad nito na hindi niya to tinapos. Kung hindi ka pa handa, okay lang, may susunod pa naman na araw. Saad ko sa kanya. Hindi, nalalapit na rin ang pag-alis ko. Siguro ito na ang tamang panahon para makita ko siya. Kung yun ang gusto mo, sige, dalawin natin siya. At umalis na kami. May tinawagan ako habang nasa daan na kami at binaba ko na yung phone pagkatapos. Saan po ba siya, Ninong? Makikita mo pagdating natin doon. Saad ko sa kanya. Na makalipas ang isang oras, narating na rin namin ang lugar. Pinarada ko ang kotse sa parking lot at pumasok na kami sa loob. Ken, tawag sa akin ng warden at nagkamayan kaming dalawa. Ito na ba siya? Tanong nito. Oo. O sige, nakahanda na rin ang kwarto para sa inyo. Saad ng warden na sinamahan niya kami papunta ron. Parating na siya. Hintayin niyo lang sandali. Nagpaalam na siya dahil may bisita rin siyang iniwan sa office niya. Napansin ko naman na tumitingin-tingin sa paligid si Ednaline. Tila kinakabahan to dahil hindi siya mapakali sa kanyang upuan. Tatayo ito at muling uupo. Tapos naglalakad-lakad ito. Tapos ay uupo ulit. Relax lang. Saad ko sa kanya na muli siyang umupo sa kanyang upuan. Sakto namang bumukas yung pinto at pumasok yung dalawang guard na may kasamang nakapo sa sangkamay at paa at pinaupo nila ito sa kabilang silya at ngumiti siya sa akin. Wow, after how many years, ngayon mo lang naisipang dalawin ako. Nice to see you too, Alex. Saad ko sa kanya nang initian ako. At tumingin siya kay Ednaline. O sino naman to? Don't tell me nagsawa ka na kay Cello. At ito ang number 2 mo. Biro nito na natawa lang ako. Well, mali ka. Cello and I are pretty much in love with each other. Sagot ko sa kanya. Dahil nandito pa kasi ako. Kung makalabas ako dito, forget Ken ka na. Sad naman niya sa akin. I don't think so. Sagot ko sa kanya na tumingin siya kay Ednaline. So, hindi mo siya number 2.
Sayang naman, napakagandang batang to. Huminga siya ng malalim na parang inamoy niya si Ednaline. Ang bango-bango. Ilang taon ka na ba, iha? Ha? Nakangiting tanong niya kay Ednaline. Ninong. Saad ni Edna sa akin na hinawakan ko ang kamay niya. Relax lang. Saad ko sa kanya. Kinuha ko yung sobre at nilagay ko to sa mesa na tinignan to ni Alex. Ano yan? Freedom ko? Nakangiting tanong niya sa akin. Basahin mo. Saad ko sa kanya. Kinuha niya ito at kinuha niya ang papel sa loob at binasa niya to. Nung unay nakangiti pa to, parang naglolo ko lang nang binasa ang resulta ng test. Pero nung dumating na siya sa baba, dun sa resulta mismo, nakita kong naging seryoso na ito at pinunit niya ang resulta ng DNA test nila. Bullshit. Saad nito at binato sa akin ng pira-pirasong papel. Ako nga din, nasabi ko yan. Saad ko sa kanya. Ha? Pumunta ka rito para ipaalam sa akin na anak ko siya? Turo niya kay Ednaline na hindi to nagsalita. Kalokohan. Kalokohan, Ken. Natatawang saad nito. Nabasa mo ang resulta at 2 beses pa namin pinarand ang test at pareho ang lumabas na resulta. Saad ko sa kanya. Natumayo naman ito at sinuntok ang mesa. Hayop ka. Hindi ko anak ang batang yan. Hoy, kung pumunta ka dito para humingi ng child support, kulangot at laway lang ang may bibigay ko sa'yo. Galit na saad ni Alex kay Ednaline na pinigilan siya ng 2 gwardya at pinaupo siya. Okay lang, sir. Saad ko sa kanila na umatras sila at nagbantay sa likod ni Alex. Anong gusto mo ngayon? Pera? Teka, gusto mo ng yakap sa papa mo? Halik? Welcome here, baby. Come to daddy. Saad nito. Natumayo siya at naghintay itong lumapit sa kanya si Ednaline. Pero hindi to tumayo at hindi rin to sumagot. Nakakatawa kayo. Pumunta kayo dito para ipaalam sa akin na nagbunga ang ginawa namin noon ni Karen? Kalokohan. Teka, kamusta na nga palang baliw na yun? Natatawang tanong ni Alex na biglang binagsak ni Ednaline ang kamao niya sa mesa at tumayo ito. Tingin niyo ba madali para sa akin ang pumunta rito para makita ka? Nagdadalawang isip akong makilala ka sa personal. Simula pagkabata ko, si Papa Jepoy at Mama Marilyn ang kinikilala kong magulang. Naluluhang saad ni Ednaline kay Alex. Mabuti pa sila. Kahit hindi ko sila totoong magulang, inalagaan nila ako na parang sarili nila akong anak. Alam mo bang nararamdaman ko nung nalaman ko kung sinong totoong nanay ko? Natakot ako. Natakot ako dahil nakilala ko siya na dumukot sa papa ko noon at muntik pa niyang mapatay si Ninong Ken. Alam mo rin ba ang naramdaman ko nung nalaman ko kung sinong totoong papa ko? Natakot ako dahil muntik mo na rin napatay si Ninong. Galit na saad ni Edna sa kanya. Sabihin ko sa'yo, kung hindi dahil kay Ninong Ken, tingin mo ba magkakaharap tayo ngayon? Hindi. Siya ang dahilan kaya ako nabuhay ngayon. Siya ang dahilan kaya ako naririto. Kaharap ka. Kung makapagsalita ka sa mama Karen ko, parang kilala mo siya. Hindi mo siya kilala. Binigay niya ang buhay niya nung niligtas niya si Ninong at si Ninang. Saad ni Edna na nagulat si Alex. Patay na si Karen? Nauutal na tanong nito. Natumango ako at humagulgol ng iyak si Ednaline. Naupo ulit sa upuan niya. Napansin ko naman na nalungkot si Alex. Hindi ko alam.
Hindi mo alam dahil hindi mo naman talaga mahal si Mama. Saad ni Edna sa kanya na napatingin to sa kanya. Siguro, pero kung hinahangad mong magkaroon tayo ng relasyon bilang ama't anak, nagkakamali ka. Saad ni Alex sa kanya. Dahil hindi kita matatanggap. Dagdag pa nito na niyuko ni Ednalyn ang ulo niya at umiyak siya. Umalis na kayo. Wag na kayong babalik rito. Saad ni Alex sa amin na biglang tumayo si Ednalyn at mabilis dong naglakad papunta sa pinto. Nang huminto ito, nagulat kami nung tumakbo to palapit sa kanya at niyakap niya sa likod si Alex. Salamat. Saad ni Edna sa kanya. Napansin ko na nagulat talaga si Alex sa ginawa ni Ednalyn. At tumakbo na to palabas ng pinto. Tumayo ako at lumapit kay Alex na ngayon ay nakayuko ang ulo sa mesa. Ay, bakit mo naman ginawa sa bata yun? Tanong ko sa kanya na naririnig kong umiiyak ito at tumingin sa akin. Tingin mo ba madali sa akin ang itakwil ko ang sarili kong anak? Tanong niya sa akin. Kita kong naluluha ito. Alex. Saad ko sa kanya. Tumayo to at tumingin sa bintana. Kita niyang tumakbo si Ednalyn papunta sa sasakyan ko. Kung kikilalanin niya akong ama, wala siyang makukuha sa akin, Ken. Naluluhang saad nito. Hindi mo naman kailangan magbigay ng anuman sa kanya, Alex. Gusto lang niyang malaman na nandyan ka at alam mong buhay siya. Saad ko sa kanya. Hindi. Karen. Umiiyak na ito. Alam ko, Alex. Alam ko ang naging relasyon niyo ni Karen. Saad ko sa kanya na lumingon siya sa akin. Yung sulat na iniwan sa akin ni Rose. Doon ko nalaman ang lahat. Saad ko sa kanya. Kaya hindi ako dumalaw sa iyo dito kasi alam kong may galit ka sa akin dahil sa sinapit ni Karen. Pero hindi mo na sana ginawa yun sa anak mo. Saad ko sa kanya. Mas mabuti na ang ganito, Ken. Alam ko sa piling niya magkakaroon ng magandang kinabukasan ng anak ko. Ang anak namin ni Karen. Saad nito. Nagpakilala sa akin si Karen noon kung sino siya. Dahil siguro, kilala ko si Chelo. Kaya nilapitan niya ako. At bulgar nitong sinabi sa akin ang plano niya. Pero, iba ang nangyari. Dahil instead na maghiganti kami, napunta sa relasyon ang plano namin. Kwento nito, kita kong napangiti siya. Hindi ko inasahan na napamahal ako sa kanya. At nung nalaman ko na nagdadalang tao na siya, sinuyo ko siya na wag nang ituloy ang plano niya. Pero, nung pumunta ako sa bagong apartment niya at makita siyang nakahiga sa hallway, may kung anong galit na lumabas sa dibdib ko. Kaya kita nabarel. Saad ni Alex. Pumunta ako doon para pigilan siya, pero huli na pala ako. Kwento niya na pinatong kong isang kamay ko sa balikat niya. Salamat sa pag-aruga mo sa anak namin, Ken. Kahit may kasalanan kami sa'yo, hindi mo pa rin siya tinalikuran. Huwag ka sa akin magpasalamat. Utang ko din kasi ang buhay ko kay Rose. Sinuklian ko lang siya. Saad ko sa kanya. Nakuha niya yung mata ng mama ko, bibig at ilong ni Karen. Yung tenga lang nga sa akin. Natutuwang sad ni Alex sa akin. Oo nga eh. Sagot ko. Sir, pasensya na po. Sad nung isang guard na napalingon kami sa kanya. Ken, sabihin mo sa kanya na alagaan niya ng mabuti si Rose. Bilin ni Alex sa akin. Makakaasa ka, Alex. May kinuha siya sa bulsa niya at inabot niya sa akin.
Binigay sa akin ni Karen yan nung nag-date kami. Ako na ang bahala, Alex. Saad ko sa kanya. Tayo na po. Saad nung guard na nagpaalam na rin ako sa kanya at binalik na siya sa selda niya. Lumabas na ako at nakita ko nagpapahid na ng luha si Ednaline sa tabi ni Pinky. Sorry, Ninong. Saad niya sa akin. Nang umiti ako at niyakap ko siya. Okay lang yun, Edna. Saad ko sa kanya at sumakay na kami sa kotse. Hinatid ko na siya sa kanila at pagdating namin, nagpaalam na siya. Teka, saad ko sa kanya. Binigay ko sa kanya ang kwintas na binigay sa akin ni Alex. Binigay niya sa akin yan bago siya dinala sa selda niya. Binigay yan ng mama mo noon sa kanya at gusto niyang ikaw na ang humawak niyan. Saad ko sa kanya na tinignan niya ang laman ng laket. Napaluha ito nung makita niya ang litrato ng kanyang magulang na nasa magkabilang side ng laket. Muling naiyak si Edna. Mahal ka ng magulang mo, Edna. Dahil sa sitwasyon niyo, hindi nila naipakita ang pagmamahal nila sa'yo. Saad ko sa kanya. Yumakap siya sa akin at humagulgol siya ng iyak. Lumabas si Alejandra at lumapit siya sa amin. Rose, tawag nito, na nagpaalam na sa akin si Edna at paglabas nito, yumakap siya sa yaya niya. Salamat, Ken. Saad ni Alejandra sa akin at umalis na ako pagkatapos. Gumaan ang pakiramdam ko pagkatapos kong ipakilala si Ednaline sa totoo niyang magulang. Naging mapait man ang lahat para sa kanya dahil hindi niya sila nakakasama. Pero binawi naman ito at pinuno ng 2 taong tumayong mga magulang sa kanya. Kung ano ang hindi nagawa ni Alex at ni Karen sa kanya, ay pinuno naman ito ni Jepoy at Marilyn. How's Edna? Tanong ni Chelo sa akin nung nakauwi na ako kina Papa. She's okay now. Everything is falling to places. Sagot ko. That's good. Finally matatahimik na tayo. Saad ni Chelo sa akin na tumayo at yumakap sa akin. Nagliligpit na rin kasi kami ng gamit dahil uuwi na kami sa kondo namin. We can finally go home in our paradise. Saad ni Chelo sa akin. Yeah, makakauwi na tayo and may privacy na ulit tayo. Saad ko sa kanya na natuwa din ito. Ew! Kuya Mommy and Daddy are at it again. Pinaalam ni Francine sa kapatid niya. Oh God, please no. Saad ni Ken. Nainila ko naman to palapit sa akin. At si Chelo din kay Francine. At kiniliti namin sila. Stop it or I'm going to fart. Saad ni Francine na napatigil si Chelo. At natawa kami. Handa na kayo? Tanong ni Papa sa amin. Oo pa. Sagot ko na tinulungan kaming ibaba ang mga gamit namin sa kotse. At matapos si karga, nakita naming nalungkot si Mama dahil uuwi na kami. Mama naman, parang di na tayo magkikita. Saad ko sa kanya na pinalo ko ng sandok sa ulo. Natawa si Ken. Na pati siya pinalo ni Mama sa ulo. Aida! Sigaw ni Papa sa ginawa ni Mama sa amin. Dumating na rin sina Dominic at doon na sumakay sila Chelo at Mama. Habang kay Pinky naman kami ni na Papa at Ken. Nako Dad, buhay na uli ang gym. Saad ni Ken sa akin na alam kong babalik na naman ang batas namin sa kondo. Huwag mo kasing inisin yung mami mo. Kahit na, ganun pa rin yun eh. Saad nito na natawa kami ni Papa. Your mom loves you so much, Third. Remember that. Saad ko sa kanya na huminga lang to ng malalim at sumandal sa upuan niya. So anak, di na tayo masyado magkikita niyan. Tanong ni Papa sa akin.
Magkikita pa tayo pa, ano ka ba? Para ka na rin si mama. Oo nga lolo, alam ko na. Bakit hindi kayo magbakasyon sa Barcelona? Suggest ni Ken. Oo nga pa, pasyalan niyo si Papa Miguel. Ewan ko lang kung papayag ang mama mo. Bakit naman hindi? May rayuma yun eh. At isa pa, takot sumakay ng eroplano yun. Sagot nito na natawa lang kami ni Ken. Painumin mo ng pampatulog para hindi matakot. Saad ni Ken. Ay nako, gulpi ang aabutin mo paggising nun. Saad ni Papa na natawa kaming tatlo. Pagdating namin sa parking lot, pinarada ko si Pinky malapit sa elevator at tinulungan na nila kaming kargahin ng mga gamit namin na nagkasya kaming lahat sa elevator. Pagdating namin sa 4th floor, hindi na muna kami pumasok sa loob ng binuksan na ito ni Cello. New condo smell. Saad niya na nagreklamo ang mga taong nasa likod namin. Shut up! Sigaw nito na natahimik silang lahat. Pumalik na ang bangis ng paraiso. Mahinang saad ni Dominic na pumasok na kami sa loob at namangha kami sa galing ng pagkakagawa nila sa kondo namin. Welcome home! Sigaw ko sa kanila na nagyakapan kaming lahat at nagbukas ng wine si Cello at isa-isa niya kaming binigyan maliban kay Bea dahil nagbe-breastfeed ito. We are home, babe. Saad niya sa akin na hinalikan pa ako. Welcome home, mommy. Saad ka sa kanya. Nangumiti ito at naghalikan kami. Oh God, can I please go to my room? Saad ni Francine na natawa kami sa kanya. You'll understand us someday, baby. Saad ni Cello sa kanya na in-ignore niya lang ito. Pinasyal namin sila sa buong kondo at hinuli ni Cello ang gym. Wow, ang laki nito! Saad ni Bea nung pumasok kami sa loob. Binato ni Cello ang gloves sa akin. How about it, babe? Tanong ni Cello. Binyagan natin? Nakangiting tanong niya sa akin. Why not? Sagot ko na sinuot ko ang gloves ko. At nung tumunog ang bell, walang saling sinuntok ako nito at bumagsak ako sa sahig. Down already? Tanong ni Mami na tumingin ito sa akin. Oh no! Sad ko na umatras ako. Ano nga uling sinabi mo sa akin kanina, Dominic? Tanong ni Cello sa kanya. Na biglang tumakbo si Tito Dominic palabas ng gym. Teka lang, saad ni Lola. Bakit Aida? Tanong naman ni Lolo. Akin na nga yung gloves mo, Cello. Saad ni Lola kay Mami na hinubad niya ito at binigay kay Lola. Anong gagawin mo dyan? May naalala lang ako. Nung isang gabi, sabi mo ang gaspang ng mukha ko. Saad ni Lola na nagulat si Lolo nung sinuntok siya nito. Kaya tumakbo to palabas ng gym. Kenneth! Sabay sabi ni Lola at Mami. Nako Ken, tumakbo ka na. Saad ni Tita Bea sa akin na natatawa ito nung tumakbo ko palabas ng gym na nasa likod ko ang dalawa. Nakita ko sa sala sina Lolo at Tito Dom na nagulat to nung makita ako. Takbo kayo! Sigaw ko sa kanila na nagulat to nung makita si Mami at si Lola. Kaya nagmamadali silang tumakbo sa pintuan at sumakay kami sa elevator. Makalipas ang ilang buwan, nakita kong may babaeng nakatayo sa puntod ni Karen at Rose. Nilagay ko ang dala kong bulaklak at nagsindi ako ng kandila sa puntod nila at nag-alay ako ng dasal. Kumusta ka na? Tanong niya sa akin. Mabuti-buti na. Salamat nga pala. Saad ko sa kanya. Dapat lang na ako ang magbayad sa construction dahil ako ang may kasalanan noon. Saad niya sa akin na napangiti lang ako. Kamusta na ang sugat mo?
tanong ko sa kanya. Humawak to sa braso niya at sinabing, naghilom na. Humarap siya sa akin. Salamat sa ginawa mo para sa pamangkin ko, Ken. Wala yun. Utang ko ang buhay ko kay Rose, kaya ko ginawa yun. Hindi lang yun. Saad pa nito. Sobra pa ang binigay mo kay Ednaline. Parang planado to lahat ni Rose. Saad ko sa kanya na napatingin kami sa lapida ni Rose. Parang matagal niya nang pinagplanuhan ito at lahat ng ginawa natin nakasunod sa plano niya. Saad ko kay Rose na napangiti ito. Lumapit siya sa lapida ni Karen at Rose at yumuko ito. Humawak sa lapida nila. Salamat sa inyong dalawa. Binigyan niyo ako ng bagong buhay. Hinding-hindi ko na to itatapon kagaya noon. Saad nito. Napangiti ako ng konti sa sinabi niya sa mga kapatid niya. Tumayo na si Rosana at lumapit ito sa akin at hinarap ako. Mamimiss kita, Ken. Saad niya sa akin. Humawak to sa mukha ko at hinalikan ako sa pisngi. Paalam, Kenneth. Bulong niya sa tenga ko. Naglakad na to papunta sa kotse niya na nilingon ko ito. Teka lang, tawag ko sa kanya na lumingon siya sa akin. May isang tanong lang ako. Ano yun? Humarap siya sa akin. Yung nangyari sa atin noon, may nagbunga ba? Tanong ko sa kanya na niyuko nito ang ulo niya at humawak sa tiyan niya. Wala. Tumingin to sa akin. Sigurado ka bang wala talaga? Pasiguro ko na lumapit ito sa akin at niyakap ako. Kung meron man, Ken, bakit ko itatago sa'yo? Alam mo ang nararamdaman ko para sa'yo. Saad nito, naniyakap ko rin siya. Alam ko, sagot ko. Tumingin ito sa akin at naghalikan kami. Rosana, yes? Alagaan mo ng mabuti si Rose. Bilin ko sa kanya. With my life, Ken. Saad nito na bumitaw siya sa pagkayakap sa akin at muli akong hinalikan sa pisngi. Tumalikod na siya. Nakita kong lumabas sa kotse sina Mang Dino at Sonny na kinawayan nako, kaya kinawayan ko rin sila. Lumingon sa akin si Rosana at nginitian niya ako bago to sumakay ng kotse at umalis na sila. Karen, wala ka nang dapat pang ikabahala pagdating kay Edna o Rose. Dahil alam kong aalagaan siya ng mabuti ni Rosana. Rose, salamat sa buhay na ibinigay mo sa akin. Kung hindi dahil sa'yo, siguro hindi ko makikita ang magandang bukas ko kasama si Chelo at ang mga anak namin. Salamat sa inyong dalawa. Saad ko. Nag-alay na muna ako ng dasal sa kanila bago ako bumalik sa kotse ko. Naupo ako ng sandali habang nakatingin sa puntod nila. Pinaandar ko na si Pinky at dahil sa sinag ng araw, pinaba ko ang sun visor ko. Nang biglang may nahulog na sobre sa hita ko. Ano to? Takang tanong ko. Binuksan ko ito at nakita ko na may maliit na papel sa loob. Samantala, nandun na pala sila sa airport, Rosana. Hinihintay na nila tayo. Balita ni Sonny sa kanya. Andun na rin ba si Colette? Oo, andun na. Kanina pa nga tawag ng tawag eh. Saad naman ni Dino. Talaga yon? Natatawang saad ni Rosana na napangiti ang dalawa. Pagdating nila sa airport, binalik na ni Dino ang kotseng nirentahan nila at pumasok na sila sa terminal nila. We are here, saad ni Sonny sa kanila. Tita!
Tawag ni Ednalyn sa kanya na niyakap siya nito. Sorry kung na-late kami. Saad nito. Okay lang yun. May 2 oras pa naman ang flight natin eh. Saad ni Ednalyn sa kanya. Si Yaya? Tanong niya. Nasa banyo. Sagot naman ni Ednalyn. Ayan na. Saad ni Dino na sinalubong niya ito. Okay ka lang ba, Ali? Hoy Dino, wag mo na akong tatawaging Ali. Saad ni Alejandra sa kanya. Uy, nagkukulitan sila. Biro ni Sonny na pinagalitan siya ni Alejandra. Hindi na tayo bata. Saad nito na natawa na lamang sila. You guys are having fun. Saad bigla nung taong nasa likuran nila. Hey, how are you? Tanong ni Rosana sa kanya na niyakap siya nito. I'm doing fine, enjoying my vacation. You had fun? Tanong naman ni Rosana. Super, and I'm happy to meet him. Thank you, Rosana. Can you please stop calling me that? Saad nito na nagkibit balikat na lang ito. Nako, si kulit talaga. Saad ni Sonny. Mr. Sonny, I'm going to stop making you empanada. Saad nito sa kanya. Wag naman, gustong-gusto ko yung luto mo eh. Then stop calling me kulit. Hindi ko gusto yan. Saad nito kay Sonny. Tita, sino ho ba siya? Tanong ni Ednalyn sa kanya. Oo nga pala. Sorry, hindi pa kita napakilala sa kanya. Sweetheart, meet Ednalyn. Karen's daughter. Edna, ito si... Balik sa akin. Sa kotse na kinuha ko yung papel sa loob ng sobre. Pinasa ko ito. Thank you for the ice cream, Dad. Nakasulat sa papel at tinignan ko ang litrato. Nagulat ako sa nakita ko. Diyos ko! Natatawa ko at naluha sa nakita ko. Balik kay Rosana. Ednalyn, eto nga pala si Jaisel. Anak ko. Pakilala niya kay Ednalyn.